Sa nakaraang video, habang naglalakad pa uwi, nakita ni Russell ang hitsura ni Dako, puno ng kalungkutan at duda. Kinabukasan, umalis na ang grupo patungo sa tore. Pagdating nila, sinubukan ni Light na humingi ng permiso kay Dako na gamitin ang Sacred Sword, kahit na habang papasok sila sa tore, dahil nag-aalala siya tungkol sa mga pagsubok na haharapin nila na magpapasya sa kapalaran nilang lahat. Ngunit pinaalala ni Dako sa kanila na pare-pareho nilang napagkasunduan na magtayo ng matibay na pundasyon ng hindi nagmamadali. Ikalawa pa lang nilang eksplorasyon sa unang semester bilang mga freshman, kaya't hindi niya iniisip na kailangan nilang mag-alala. Sumang-ayon si Ban Yuan kay Dako, kahit hindi ganap na kumbinsido si Light. Habang patuloy na ginagamit ni Light ang Sacred Sword, lalo siyang nagiging dependent dito. Dahil sa konsepto ng isang demonic spirit na ipinasok sa isang sacred na espada, hindi na sigurado si Ban Yuan kung tunay ng sacred ang weapon na iyon. Sa huli, mas mabuting iwasan na lang ni Light ang negatibong impluensya nito. Naiintindihan ni Light na hindi siya papayagan gamitin ang espada, ngunit binalaan pa rin niya ang iba na huwag siyang sisihin kung sakaling mawalan siya ng lakas sa loob ng tore. Ang pakiusap niya ay sinagot ni Dako ng isang devilish na ngiti, "Hindi ka namin sisihin, papahirapan ka lang namin ng mas malala." Habang umiiyak si Light, in-access ni Ban Yuan ang kanyang internal codes. Lumabas ang mga stat points niya kasama ang skill points at learned essences. Lahat ay naging malinaw at sinigurado niyang handa na ang ahas na si Eve at ang recorder na si Taish. Magiging malaking tulong ang dalawa sa paglalakbay na iyon. Bago sila pumasok, lumapit si Russell kay Ban Yuan. "Gagawin ko ang aking makakaya doon at makikinig ako sa lahat ng sasabihin mo." Nagpasalamat si Ban Yuan kay Russell para sa dedikasyon nito at inanyayahan siyang magtiwala sa kanya dahil siya rin ay lumalakas sa laban. Agad nang umiti si Russell, handang sumandal kay Ban Yuan. Nakita ito ni Dako at hindi maiwasang magsalita, "Sana lang magtagal ka hanggang Sabado ng gabi. Kung may matanggal, paparusahan ko kayo ng husto." Patuloy pa rin si Light sa pagnanais na magamit ang espada, kaya't tinawag ni Dako si Ban Yuan at inanyayahan siyang mag-usap sa isang sulok. Nagtataka si Ban Yuan kung ano ang gusto ni Dako. Sumunod siya at narinig ang ilang bagay na kailangang linawin bago sila pumasok. Malupit ang tono ni Dako mula sa simula, "Ngayon ang unang pagsusuri, at tapat akong nadismaya sa inyong dalawa. Hindi niyo ba naitandaan ang pangako niyo sa akin?" Isa sa mga unang pagkakataon nang umiti si Dako, at pinagawa siya ni Ban Yuan ng pangako na kakailanganin niyang mangako ng responsibilidad kapag may nangyaring masama. Sinubukan ni Ban Yuan na magpakapositibo, "Oo naman, hindi ko nakalimutan." Bukod pa roon, nagsimula ng magbago ang bawat isa. "Hindi niyo na kailangang maghintay para sa resulta, mangyayari yan gaya ng sinabi ko." Magbabago na sana ang paksa ni Dako patungkol kay Russell, nang bigla niyang napansin ang batang babae na nagtatago sa likod ng isang poste. Bago pa magsalita, kinuskos ni Dako ang kanyang mga daliri at agad naglabas ng isang tunog na kumurot kay Russell. Sumigaw si Russell sa sakit at napansin ni Ban Yuan na tinangkang makinig si Russell sa kanilang usapan. Nainas si Dako at patuloy na kumuskos ng kanyang daliri, "Aba, tumatapang ka na sa harap ni Ban Yuan." Nagulat si Ban Yuan dahil ang tunog na nilikha ni Dako ay parang may frequency na hindi niya maririnig, isang bagay na tanging si Russell lamang ang nakarinig. Balik sa paksa, tinanong ni Dako si Ban Yuan kung alam niya ang ibig sabihin ng submission. Sumagot si Ban Yuan na ito ay nangangahulugang pagiging pinangungunahan, ngunit hindi iyon ang sagot na hinahanap ni Dako. Ayon sa perspektibo ng isang taong pinangungunahan, maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam, pero may mga tao na nakakahanap ng stability sa ilalim ng isang matatag na leader. Sa ganitong paraan, mukhang gustong-gusto ng Beast ang isang taong kayang magkontrol at magdomina sa kanya. Dahil hindi pa rin naintindihan ni Ban Yuan ang ibig sabihin, sinubukan ni Dako na ipaliwanag ng mas malinaw. Sa madaling salita, kapag nawala ng kontrol ang Beast, hindi magiging epektibo ang pagtangkang makipag-usap sa kanya ng mahinahon. Bagamat medyo malinaw na ang paliwanag, puno pa rin ng pagdududa ang isipan ni Ban Yuan, na nagpagalit kay Dako. Habang nagngingit-ngit ito sa galit, inutos niyang itigil ni Ban Yuan ang pagpipilit na unawain ito at tandaan na lang ang kanyang mga salita. Napabuntong hininga si Ban Yuan at sumang-ayon na lang. Pinanood niya si Dako habang iniwasan siya at sumama kay Light na naghihintay na upang magsimula sa pagpasok sa tore.
Nagtipon na ang grupo, at si Ban Yuan ang nangunguna. Nilapitan niya ang pinto ng tore, ipinatong ang kanyang kamay sa pintuan, at tinanong ang lahat kung handa na sila. Si Light ang unang tumango, sinundan ni Russell at Dako na masigla. Sinimula ni Ban Yuan ang pag-record, unang taon ng Special Admission Class 11, ang ikalawang eksplorasyon ay nagsisimula ngayon. Binuksan niya ang pinto ng tore, at isang malakas na liwanag ang bomb alert sa kanila. Agad silang dinala sa isang lugar kung saan parang natutunaw ang lupa, na nagdulot ng pagkahilo sa mga madaling maapektuhan. Nang itinaas ni Ban Yuan ang kanyang mata, nakita niya ang Northern Lights sa langit at ang mga iba't ibang kwadradong pader na nakapalibot sa kanila. Naisip ni Ban Yuan kung saan nga ba sila napadpad matapos ang maraming kakaibang sitwasyon na kanilang naranasan. Inisip ni Dako na magsisimula sila sa unang palapag, ngunit hindi yun nangyari. Kung mayroon lang siyang mas mataas na pananaw, malalaman niyang nasa loob sila ng isang napakalaking labyrinth. Habang iniimbestigahan ni Light ang lugar, tiningnan ni Ban Yuan ang kanyang pendant at kinumpirma na nasa ikalimang palapag sila. Nakaramdam ng kaluwagan si Light nang malaman niyang nasa normal na palapag sila, na nagdala kay Dako para tanungin kung nagiging kampante na ba siya. Habang nag-aaway ang dalawa, napansin ni Ban Yuan si Russell na nakatutok sa isang direksyon sa loob ng labyrinth. Tiyak siyang naamoy nito ang isang nilalang mula roon. Imbes na maghanap ng daan pasulong, natagpuan ni Russell ang isang nilalang. Bahagyang kabado si Ban Yuan, ngunit ang sumunod na nangyari ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigla. Sa direksyong tinitingnan ni Russell, may isang bagay na nagsimulang mag-materialize, na parang data mula sa isang computer na inililipat. Agad na naglabas ng sandata si Light at tinanong si Ban Yuan kung ano iyon. Alam ni Ban Yuan na ito ay isang bagay na kakaiba kumpara sa kanilang mga naranasan sa unang palapag. Naglalabas ito ng hindi kanais-nais na tunog na parang kumakalabit, at may kakaibang itsura na parang nagkakabasag. Nang walang pag-aalinlangan, ipinakita ni Russell ang kanyang mga pangil at inatake ang nilalang. Tinamaan niya ito at agad na nagkabasag ito sa mga pira-pirasong data. Agad nakatanggap si Ban Yuan ng notification mula sa inatake ni Russell. Nakakuha siya ng ilang mga konsepto, 0.1 puntos ng glitch, 0.2 puntos ng demonic spirit, 0.1 puntos ng light, 0.1 puntos ng noise, 0.05 puntos ng malfunction, at 0.01 puntos ng inversion. Gaya ng inaasahan ni Ban Yuan, ito ay isang glitch phenomenon, kung saan ang signal ay napuputol at nagiging distorted ang graphics at tunog. Ang inverted na puwersa ay nagdudulot ng kakaibang takot na nagiging monster. Dahil ang uri ng nilalang na ito ay iba sa lahat. Ng kanilang naranasan, maraming mga hindi kilalang konsepto na hindi niya alam kung paano gumagana, gaya ng malfunction at inversion. Pero sa ngayon, may kasamang inversion ang glitch, kaya't mukhang kapaki-pakinabang ito. Magandang ideya sigurong kolektahin ito. Habang malalim sa pag-iisip si Ban Yuan, hindi niya napansin na malapit na siyang maatake. Ngunit isang malakas na enerhiya ang tumama sa kalaban at inisalba siya ni Dako. Nakakunot ang noo, tinanong siya ni Dako, Ban Yuan, mag-focus ka. Sinabi ni Dako, ang pag-defeating sa mga ito habang tinatangkang makalabas sa labyrinth ay magiging malaking problema. Pinangunahan ni Dako ang grupo habang maingat silang dumaan sa labyrinth, tinitiyak na hindi sila magkakahiwalay sa masalimuot na daan. Habang tumatakbo, nakatanggap si Ban Yuan ng isang mensahe. Hindi sila mukhang mga nilalang na dapat lumabas sa ikalimang palapag, pero hindi rin ito ganoon kakagulat. Naisip ni Ban Yuan na masaya na siyang nakakuha ng ilang mga pira-pirasong inversion points habang tumatakas, pero nang maalala niyang kailangan niya ng 100 puntos, nag-isip siya kung sulit pa nga ba ang pagsisikap. Tumigil si Ban Yuan sa pagtakbo nang marinig niyang sumigaw si Russell. Ang dalaga ay humarap sa isang glitch at matapang na sinugod ito. Ngunit pinigilan ni Ban Yuan si Russell, tinawag ang chain na nilikha ni Eve, at hindi niya hinayaang mag-isa si Russell sa labanan. Pinigilan niyang pumasok sa berserk state si Russell. Nang marinig ang utos ni Ban Yuan na manatili sa kanyang tabi, agad na pumayag si Russell. Habang si Dako naman ay patuloy na tinatanggal ang mga glitches, sumigaw siya, "Hoy, itigil ang pagliligawan at mag-move on." Pinrotektahan ni Ban Yuan si Russell at muling nag-summon ng chain. Sa kasalukuyan, inilaan muna ni Ban Yuan ang kanyang pansin sa laban at hindi na niya iniisip ang mga konsepto sa mga dingding.
Dahil sa matalim na pang-amoy ni Russell, nagawa nitong magbigay ng babala kay Ban Yuan kapag malapit nang lumabas ang mga monsters. Ginamit ni Ban Yuan ang mga chains upang makolekta pa ng mga inversion points habang tinatalo ang mga glitches. Matapos tumakbo ng ilang minuto, hindi pa rin nila natagpuan ang dulo ng labyrinth. Nang ipahayag ni Dako na na-memorize na niya ang buong ruta na tinahak nila habang tumatakbo, napansin ni Ban Yuan at Dako na kahit magkaibang itsura ang lugar, nadaanan na nila ito dati. Napagdesisyonan ni Dako na hindi ito isang normal na labyrinth, kundi isang labyrinth na nagmo-modify ng sarili nito sa real time. Dahil sa sitwasyong ito, ipinalagay ni Dako na ang tanging solusyon ay sirain ito ng buo. Nag-take ng battle stance si Dako, ngunit napansin ni Ban Yuan ang isang bagay gamit ang kanyang all-seeing eyes. Masyado siyang nakatutok sa pagkolekta ng inversion at nakalimutan niyang banggitin ang isang mahalagang detalye. Gusto ni Dako na sirain ang lahat upang maipakita ang anumang nakatago, ngunit pinigilan siya ni Ban Yuan. Dumaan siya sa gilid ni Dako at ipinatong ang mga kamay sa dingding ng labyrinth, ipinaliwanag niya ang kanyang lohikal na dahilan. Ang isang daan na patuloy na nagbabago ay walang saysay, ibig sabihin, may nakatagong sikreto sa dingding. Hinaplos ni Ban Yuan ang dingding hanggang sa matuklasan niyang may isang parte ng dingding na lumulubog kapag pinindot, isang hidden button. Nakakuha si Ban Yuan ng 0.5 puntos ng illusion para sa pagkakatuklas ng secret button, isang konsepto na hindi kayang taglayin ng mga tao. Nang mawala ang dingding sa harap niya, ngumiti si Ban Yuan, ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay. Nagtataka si Russell kung paano nagawa iyon ni Ban Yuan, habang si Light naman ay amazed na nadiskubre ni Ban Yuan ang lihim ng labyrinth. Nag-stretch si Ban Yuan sa kanyang ilong upang itago ang kanyang pagiging proud, ngunit sa totoo lang, napansin na niya ito kanina pa, ngunit nakalimutan lang magsabi habang nagkokolekta ng mga konsepto. Upang matakpan ito, nagbigay ng palusot si Ban Yuan. Ayokong sayangin ang oras, napansin ko lang na may kakaibang parte ng dingding matapos tayong maglakad ng ilang oras. Napansin ni Dako na medyo hinala si Ban Yuan, pero hindi na siya nagsalita. Mas nagulat siya na natagpuan ni Ban Yuan ang isang depekto sa magic na hindi rin niya kayang matukoy gamit ang kanyang sariling lakas. Habang pinagmamasdan si Ban Yuan na nangunguna sa daan, naiisip ni Dako na, gaya ng inaasahan, hindi basta-basta si Ban Yuan, hindi lang siya isang ordinaryong talento. Nagpatuloy ang grupo sa pag-akyat sa labyrinth habang pinapatay ang mga glitches. Sa pagkakataong ito, nakatagpo sila ng isang giant elite glitch. Kahit na pangalawa pa lang nilang paggalugad ito, para kay Light, pinatunayan lamang nito na iba ang kanilang karanasan kumpara sa ibang grupo. Ganito rin ang naramdaman ni Russell, kahit na natalo na nila ang elite monster at nakakuha ng maraming concept points. Tumigil si Ban Yuan at tumitig sa kawalan, na nag-alala kay Russell. Inisip niya na baka nasaktan si Ban Yuan, pero agad naman itong pinawi ni Ban Yuan at sinabi na hindi siya nasaktan. Ang totoo, naguguluhan si Ban Yuan, 1,000th na bahagi lang ng mana point ang kulang niya upang maabot ang 200 points, ngunit ayaw tumaas ng numero kahit na nakapag-absorb na siya ng maraming konsepto sa loob ng 3 oras. Isang problema na hindi nararanasan ng mga konsepto ng buhay at katawan. Napansin ni Dako ang kalagayan ni Ban Yuan, kaya't nilapitan siya at bumulong sa kanyang tainga, anong nangyayari? Anong problema mo? Hindi ka naman yata nasaktan. Nagulat si Ban Yuan sa biglaang paglapit ni Dako, isang bagay na sinabi na niyang iwasan nila. Ngunit hindi lang si Dako ang nag-aalala, pati na ang iba ay nag-aalala rin. Ibinunyag ni Ban Yuan ang problema niya sa paglago ng mana, na nag-iwan kay Dako ng kalituhan. Biglang tumawa si Dako na parang tuwang-tuwa. Nang tanungin ni Ban Yuan kung bakit siya natuwa, tinanong siya ni Dako kung nahirapan ba siya sa barrier. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng shock kay Ban Yuan. Pinaliwanag ni Dako na mabilis niyang pinapalakas ang kanyang enerhiya, tinatanggap ang lahat ng mga konsepto sa paligid niya, kaya't ang kanyang growth rate ay sobrang taas. Parang lagi siyang dinidiligan na hindi binibigyan ng oras ang mga ugat para lumago, kaya't nahaharap siya sa limitasyon sa paglago. Matapos marinig ang paliwanag ni Dako, tinanong ni Ban Yuan kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi naniwala si Dako na ang basta-bastang pagpatay sa mga monsters ay tamang paraan, kaya't naghahanap siya ng mas epektibong approach. Sinuri ni Dako ang paligid at napansin si Russell na nakatingin sa kanya,
na nagtataka kung bakit siya pinagmamasdan. Nag-huff si Dako na medyo naiirita, mukhang okay lang sa mga tao na magpahinga tuwing weekend kaysa ma-lock up sa school, kumain ng masarap na pagkain, at mag-shopping. Nakita ni Ban Yuan na parang pinaparinggan siya ni Dako ng ganoon, kaya't sinubukan niyang kumbinsihin siya. Dako, kung tuturuan mo ako, matututo ako ng mabuti. Isipin mo na lang ang outing, pagkain, at shopping. Kaya't napagdesisyonan ni Dako na tulungan siya, dahil nakita niyang mabilis na naintindihan ni Ban Yuan ang sitwasyon niya. Tiningnan ni Dako ang kanilang mga kasama at tinanong kung okay lang ba sa kanila, dahil aabutin ng ilang oras. Hindi naman nag-atubili si Russell, basta't para kay Ban Yuan. Ganon din si Light, na okay lang basta't hindi pa sila lumilipat sa ibang kwarto at bagong tapos lang nila makipaglaban sa isang elite. Nakita ni Ban Yuan kung gaano sila ka-understanding, kaya't nagpasalamat siya sa kanila. Ipinaliwanag ni Dako na ang pinakamainam na paraan ay para makuha ni Ban Yuan ang basic art of divine manifestation. Nagtaka si Ban Yuan, kaya't ipinaliwanag ni Dako ng mas detalyado. Kahit na grand ang pangalan, basic martial art lang ito kaya hindi mahirap. Pero, nag-alinlangan si Ban Yuan. Hanggang ngayon, natutunan lang niya ang mga batayang hakbang mula kay Dako Yan, ngunit hindi pa siya natututo ng tunay na martial art. Kaya't nag-isip siya kung matututunan niya ito ng maayos bago magsimula. Tinanong ni Ban Yuan kung kailangan ba niyang magsagawa ng isang ritual tulad ng Nine Vows Ritual, isang master-disciple ceremony. Hindi makapaniwala si Dako na nagpapakahirap pa siya sa isang martial art na natutunan pa nga ng mga bata. Sinabi niya kay Ban Yuan na huwag mag-alala at maghanda na lang. Nang mag-alis si Ban Yuan ng kanyang shirt para mas maging magaan ang galaw sa training, napaisip si Dako. Nagulat siya na isang taga-ibang mundo ang nagbanggit ng ritual. Akala niya hindi ito malaking bagay, pero ang mystic body art ay isang martial art na hindi basta-basta itinuturo kahit pa ang estudyante ay may pinakamataas na paggalang sa guro. Isa itong family art na ipinapasa lamang sa pamamagitan ng dugo. Alam ni Dako na magugulat ang kanyang ama kung malalaman nitong ipinapasa niya ang kanilang martial art sa isang tao, lalo na kung siya ay isang banyaga at isang tao na kakakilala lang. Habang malalim ang iniisip ni Dako, tinawag siya ni Ban Yuan nang matanggal niya ang kanyang shirt at naipakita ang kanyang magandang pangangatawan. Tinanong ni Ban Yuan, kailangan ko ba talagang tanggalin lahat ng ito? Hindi makapaniwala si Dako na tinuturuan niya ang isang walang hiya ng isang lihim na teknik mula sa kanilang pamilya. Hindi niya dapat ginagawa ito, maliban na lang kung magiging asawa niya si Ban Yuan. Hindi alam ni Ban Yuan ang iniisip ni Dako kaya't medyo nahiya siya at tinangkang takpan ang kanyang katawan. Samantalang si Light, na matamang pinagmamasdan ng katawan ni Ban Yuan, ay pilit pinipigilan si Russell na huwag tumingin. Iniisip ni Light na bilang lalaki ay okay lang na siya ang tumingin, pero hindi para kay Russell. Nakita ni Dako ang dalawang nag-whisper at sumigaw siya sa kanila, tumahimik kayo. Nagsisimula na ang training. Inutusan ni Dako si Ban Yuan na umupo at magpakalma. Sumunod si Ban Yuan sa kanyang utos. Nakatayo si Dako sa likod niya at ini-extend ang kanyang kamay. Mula nang makilala niya si Ban Yuan, may kakaibang pakiramdam siyang patuloy na lumalaki. Pakiramdam niya, nais niyang alagaan si Ban Yuan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Iba si Ban Yuan kumpara sa ibang mga lalaki na nakilala niya. Hindi na kailangang banggitin ang kahangahangang talent nito sa martial arts, ngunit ang pinakamalaking nakakagulat sa kanya ay ang potensyal nitong magkaroon ng mga kakayahan. Naniniwala si Dako na kung si Ban Yuan ay magpapatuloy sa pag-unlad gamit ang kanyang pambihirang mga katangian at kasanayan, magiging isang bagay siyang hindi kayang isipin ng iba. Nais niyang malaman kung gaano kabilis siya lalago at kung hanggang saan siya aabot. Kasabay nito, gusto rin niyang makita ang talent ni Ban Yuan sa pamamagitan ng kanyang sariling mga mata. Nais niyang siya lang ang mag-udyok sa paglago nito at hindi maapektuhan ng ibang tao. Hindi niya alam kung bakit niya gustong magbigay ng ganitong tulong para kay Ban Yuan. Habang malalim ang iniisip ni Dako, biglang natauhan siya nang mag-flinch si Ban Yuan nang maramdaman ang init ng kanyang mga daliri sa likod. Nag-focus si Dako at tinanong kung handa na ba siya, at pinaalala na tinuruan na niya siya ng mga batayang hakbang. Tumango si Ban Yuan at nagsabi na handa na siya, pero nagtanong kung hindi ba siya magre-recite ng mantra bago gawin ito. Nabigla si Dako at pagkatapos ay tumawa,
Tinanong siya kung maiintindihan ba niya kung mag-recite siya ng mantra. Mas mabuti pang i-imprint ko na lang ito sa katawan mo, sabi ni Dako. Inisip ni Ban Yuan, saan mo ba natutunan ang martial arts knowledge mo? Nabasa ni Dako ang iniisip ni Ban Yuan at sinabing, kung sasabihin kong natutunan ko ito sa mga novels. Iniwan ni Dako ang kanyang aliw sa tanong at nagsimula ng maghanda. Hindi pa ganap na handa, subalit bago makapagsalita si Ban Yuan, naramdaman niyang parang may enerhiya na damaloy sa buong katawan niya. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.